And yun, what is up guys? Welcome again sa panibagong episode ng vlog. This time, CB ulit tayo. And ito po ang team ng Moto Garage, Sir Harvey, Sir Harold, and Sir Jen. Sige sir, chat na lang din kami mamaya. Thank you po. Thank you. At ayun po, ito po tayo sa kanila, no? Pinikap natin tong unit dahil nabigyan nila tayo ng pagkakataon na magamit tong CB ng libre. Natuwa po kasi sila sa vlog natin sa 450SR at sa ibang vlog natin katulad ng previous CB, no? So ibang CB na po to pero same model 2023. Alahain niyo po yun. Ang special po ng offer na binigay nila sa atin, 24 hours na free na paggamit ng CB. Maraming salamat po Auto Garage. Grabe, sarap ng inline 4, no? Tahimik niya pagka pagka naka-idle lang, hindi siya ganoon kaingay. Sticker kasi niya? Sige ko ba sticker? Kaya ano ko to kuya? Subscribe ko to kuya. Dahil natutuwa dyan, linaw daw ng vlog. Ako din po. Subscribe mo to. Ang beses. Message ka natin. Thank you po. Malinaw yan, malinaw vlog niyan. Sa YouTube nag-upload. Sa YouTube pa lang ako nag-upload eh. Yeah, thank you ah. Hoy, kayo pala yan. Sila din, nagpapahangin. Sakto po. Naalala ko, wala pa nga palang gas. Walang yan eh. Buti di tayo natirikan. Pahiya talaga tayo dun. At eto po, tingnan nyo. Dito sila Sir Harold. Naabutan tayo. Shoutout Sir Jemen. Sir, shoutout. Sir, ingat ha. Thank you. Kami ng Jowaer sa Marikina. Bye bye. Ayun po, sakto Auto Garage. Shoutout mga baby love. Ngayon na shoutout din ito sa wakas. Maraming salamat din dahil ikaw ang dahilan kung bakit nangyari yung 450SR ride. I love you baby. Ngayon po, bago tayo pumasok ng expressway, nagpaikot-ikot lang tayo dito dahil tinansya natin yung motor. Enjoy the sound of the CB 650R. I-reviewin natin siya mamaya. Ingat kayo sa lubak dito ha. Pagka first time yung dadaan ng Philippine Arena at papunta kayo ng North. At ayun no, sa mga nakakaalala, ito po yun nung umaga no, nag-start ako ng CB 650R. Pero yun yung kulay pula no. Ito, kulay gray yung dala natin, same model 2023. Review natin siya pagdating sa toll ng Tabang no. Yun, binasa agad. Iba talaga pag first time lagi. Pag first time ulit sa bagong motor. Tama po. Ngayon wala na pong takip-takip sa speed natin kasi maglalaylo na tayo sa mga overspeeding no, dahil baka tayo ay mabash at mali din po naman na i-promote yun. Basta mag-enjoy lang tayo sa sound ni CB and chill ride lang, yung saktong takbo lang no. Na nagtataka ko lang ngayon no, mas madalas siyang mag-blink ng ilaw. Indication po kasi yun na kailangan na mag-shift. Grabe, ang smooth ng biyahe kay CB 650R. Ang dali-dali ng 90, 100. Mabilis lang si 450SR, kaya niya mag 200, 180, ganun. Pero iba kasi to eh, no? Smooth eh, inline 4 eh. At napaka-komportable ng upuan. Tuwa-tuwa po ang ating bebe. At kung napansin niyo po, less na yung wind noise sa vlog natin dahil naiki-clip ko na po yung helmet ko kahit na distrap lang yung gamit natin, no? Easy 120, grabe. Yung kay 450SR, parang kailangan mo pa siyang i-ganon bago mag 114, 120. Eto, wala pang ilang percent yung grip ko, 10%, 15%, wala pa sa kalahati. Nagwa 120 na po siya ng kusa dahil napakadali lang po nun para sa kanya. At nasa overtaking lane naman po tayo, no? At pagkatapos, maintain na lang tayo ng 100. Pero syempre, wala namang perfect, no? Tignan na lang natin kung ano magiging journey natin sa vlog. Kung paano natin may tatama yung mga mali natin ginagawa.
Ganda oh. Cinematic night ride. Nakalimit sa 6,000 RPM or 5,000 RPM yung indication bago mamula tong ano. U-turn lang tayo dun, balik tayo sa Tabang Shell para ikutan yung CB650R ng Auto Garage na color gray. Usually po kasi yung CB650R lagi pula, no? Yun yung signature color niya. Maraming salamat po ulit Auto Garage para sa pagpapairam ng isang bigating big bike na unit nyo, CB650R. Babawi tayo sa iyo ngayon kasi nung nakaraang vlog natin sa CB650R puro pagpapatakbo yung ginawa ko. This time walk around tayo, tapos tapusin na natin yung video doon sa daan pauwi sa amin. Sa harap, dalawang dual disc Nissin caliper front brake. Lagyan natin kung ilang millimeter. Yan, tapos meron ng RFID north and south. Tapos ito yung headlight niya, wala naman dinagdag dito para maglagay ng visor or any emblem katulad nung nakaraan. One piece yata yun, stick din eh, no? At ayun po, mga gamo-gamo. Inverted na shock sa harap. Meron na tayong Evotech na slider dito. Okay to, plastic. Mas ipepreno niya talaga yung slide, unlike sa mga bakal, no? Pero mas maporma kasi yung bakal eh, no? GB Racing na crankcase protector, kabilaan. Tapos dito man daw makikita pag 2023 model, kulay pula yung shock dito sa likod. Ito yung footpeg niya, same ng 450SR, kapit. Ito, meron na rin pala sila ditong carbon para sa grip or protection ng tank, no? Yan yung gulong niya. Ano, stock tire na ito, hindi pa ito napapalitan for sure. Ayun, sabi ko na nga ba, no, from vlog natin sa Inside Racing, Dunlop ang kadalasang stock tire ng mga motor, mga kilalang brand. Lagay na rin po natin kung ilan yung sa harap, ilang millimeter, ano yung size, and yung sa likod. Meron pa siyang fender sa likod, no? Ibang yung 450SR na unit nila, naka-tail tie din na. Ito po, bago pa. Ayun, Auto Aim, original na pangalan ng Auto Garage, or same lang, or pangalawang pangalan. Sa likod, Nissin caliper ulit, single disc brake. Ito, naka-underbelly sila dito na exhaust, no? Cat delete na rin for sure. Tapos, SC Project na copy. Ang napansin ko rito, compared doon sa naka-Orion, yung Orion, pati idle maingay. Idle pa lang ang ingay na dumadagundong na, no? Pag binomba mo, saktong smooth lang. Ito naman, sa idle tahimik, pero pag binomba mo, mas matinis siya, mas pumupulit ang daan para sa isang SC Project na copy. Yun po yung pinagkaiba nila. So parang na-review na rin natin yung tambucho, no? Both CB650R, nakaiba ng tambucho para cat delete. Masakit pag binomba, punit talaga yung daan, pero sa idle tahimik, okay yun. Orion, idle pa lang, dumadagundong na, okay din yun, big bike talaga. Pero pag binomba, smooth lang. Ito po yung GB Racing crankcase protector dito sa kabila, sa right side. And Evotech na slider. And dito naman tayo sa upuan. Grabe, galing kami sa 450SR. Tuwan-tuwa yung baby ko. Ayan, shoutout sa'yo baby. Maraming salamat ulit doon sa 450SR ride natin. Ito, grabe yung upuan, napakasarap. Di mo na kailangan mag-adventure touring. Grabe, sarap ng upuan ng CB. Solid, sobrang comfortable. Feeling ko makakarating ako ng Baguio eh. Alright, may parosaryo tayo. Sakto, Holy Week po ngayon, no? Mag-iingat po ang lahat. At pag binuksan naman po natin ang kanyang susian, ayan po yung kanyang animation. Neutral natin para maganda sa camera. Nagpagas lang tayo ng 500 kanina from E. Nakagkaroon tayo ng 4 bars agad. Nice. Tapos sa Honda po pala, automatic, no? Nakabukas yung signal light nila. Supporting light sa pinaka headlight. Pero pagka sinignal mo naman po yan, ayan, magbiblink naman siya, mag-o-off naman siya para malaman nyo kung ano yung turning signals na sinesenyas nyo. Tapos pag hazard, ayan, nag-o-off naman siya doon. Sa likod, ganun din ba sa likod? Sa likod hindi naman, wala naman naka-steady na dilaw sa likod. Ito, nakapatay naman siya. Tapos pag ginasar niya sa likod, ganito itsura. Alright. Sound check tayo na video naman.
nag-soundcheck po ako saglit. Ang tahimik sa idol pero pag pinitig mo talaga nanununtok yung tunog eh. Kaya pasensya na rin po sa kanila. At ito po ang napakagandang inline 4 na tubing niya dito, no. Alam mo ito tawag dito? Headers yun. Yung headers niya, no. Sabi nga ni Jomoto, parang bangs na hinaboy patagilid eh. Meron na ba tong radiator guard? Meron din. Meron na. Wala lang brand, no. At yun lang po ang mga napansin natin. Kung tayo meron nakalimutan na i-notes dito sa CB650R ng Auto Garage or ng CB650R 2023, comment down below para may dagdag natin sa mga susunod na vlog. Sarap nung galaw natin nung liko natin na yun, ano? Sarap, grabe, napakaganda ng tunog. Kanina parang natitigasan ako sa grip niya, no? Or na parang mahigpit or parang nangangawit yung kamay ko. Siguro dahil ang kapal din. Malambot naman. Yun naman nakatulong nun. Naging malambot naman siya kahit na parang ang kapal niyang igrip. Mas nalambutan ako sa parang hindi ako pagod na piga-pigain yun sa 450 SR, no? And then pagdating naman sa power, ito talaga, no, yung 120 chill lang. Si 450 SR nagagalit na po siya noon, pero marami pa siyang kaya ibigay, pero gusto niya sunod-sunod na yung galit ng makina niya. At ito si CB, chill lang talaga, ang smooth talaga. Yun talaga yung signature ng mga inline 4 eh, no? Pero ang ganda rin ang tunog ng twin cylinder ni 450 SR, di ba? Close to MT-07. At ayun, finally na shoutout, nakapag-thank you na ako kay baby ko. Masyado ko nag-focus dun sa 450 SR ride nung nakaraan eh. Ang baby ko po talaga may dahilan kung paano natuloy yung 450 SR na yon. Siya yung nag-push sa akin, sinuportahan niya ako, at sa expenses syempre inatian niya rin po tayo. Actually, nung unang usapan nga, sagot niya lahat eh. So, grabe sa makakita nun. Sana nag-enjoy kayo sa pagbabalik natin sa motovlog gamit ang CB650R. Muli, mag-enjoy tayo at matuto tayo sa journey natin dito sa big bike and motorcycle community. At sa aking journey sa motovlog. See you on the next vlog.